Ma? It's me, Noah. Can I open the door? Napapiksi ako nang marinig ang boses ng anak ko. Mabilis kong pinunasan ang luha ko sa pisngi. I don't want him to think something. Knowing Noah, my son, he was curious child and always seek for an answer. Yes, is there something wrong? He shrugged his shoulders and go up to the bed. Lumapit ito sa akin ng bahagya. I was shocked when he reached my face and wiped something. Tinaasan nito ang kilay. Pagkatapos, napaiwas ako ng tingin. He's too matured that I can easily understand things. Na hindi naman talaga dapat nito kailangan malaman sa ganitong edad. Stop lying at me, Mommy. It was all over your face. Don't cry again. I'm also hurting. He looked directly to my eyes. He really knows my weakness. So how could I lie in front of my son? Sorry, baby. It's just that you're jealous. You don't need to hide it, Mama. I already know. I felt guilty. May kasalanan rin ako. Nagpadala ko sa narinig ko. But still, you can't blame me. The man who's courting me is so freaking famous. Pinagkakaguluhan ng madla, lalo na ng mga babae. Papa was outside. He was worried po. Ako naman ang napakunot noon sa sinabi nito. At bakit naman ito nasa labas? Di ba aalis na to? Ha? Bakit nasa labas pa siya? Akala ko pa pupuntahan niya na yung katawagan niya. I try to make my voice normal, but still sound bitter. How could he go if you just walk out like that and leave us on the kitchen? That was rude, Mama, ha? Nakurot ko ang tagiliran ng anak ko dahil sa bigla nitong kilos. Pinitik lang naman ito ang noo ko. At saan mo naman natutunan yan, ha, Aber? May paganyan-ganyan ka pa, ha, na kung bata ka? Stop it, Mama. It tickles. Nagpatuloy lamang ko sa pagkiliti sa anak ko hanggang sa mapahiga ito sa kama ko. Kasabay noon ay yung pagtikim ng pamilyar na bulto na nasa hamba ng pintuan. Nakapaupo ako ng diretso sa kama. My son ran to him. Ay nako, favoritism talaga. Mas gusto na ng anak ko sa kanya. Hey son, can you leave us alone? Me and your mom? We need to talk about something. Okay po, Papa. I'll go with Lola somewhere. Ma, behave ha. Huwag mong pagalitan si Papa. Pakinggan mo muna po yung paliwanag niya. Napanguso ako dahil sa sinabi ng anak ko. At talagang lalaking ito pang kinakampihan niya. Misha, stop pouting. I may not control myself and kiss you right away. Dumusog ako na dumusog pero dudusog rin ito hanggang sa wala ng space na pagdudugusan ko sa kama. Bakit parang ang init ngayon? Hey, talk to me. Don't just roll your eyes on me. Ask and I'll answer you honestly. Hey, sweetheart. Huwag mo kumatawag-tawag na sweetheart ha. Gago ka. Paano mo nasisikmura na tawagin ako ng endearment na yan? Samantalang sinabihan mo rin yung kausap mong babae kanina. Bakit hindi ka pa umalis? Go on, hindi kita pipigilan. I wonder ilan kaya kaming sweetheart mo. I emphasize the word sweetheart. Nang makonsensya naman to kahit papano. Instead of hearing some excuses on him, he just chuckled and grabbed me by my waist. Kung kaya't napahawak ako sa balikat nito. Yun ba ang dahilan kaya ka nag-walk out, sweetheart? Nagsiselos ka? His simple chuckle turned to laughter. Aba, may sapak na ata tong isang to. I tried to push him by putting my hands on his massive chest, but he was too strong. His soul became more tightened. Bakit? Ano nakakatawa? Ganyan kayo mga lalaki. Tuwang-tuwa kayo kapag nakikita kami nasasaktan. Sama-sama nyo. Hey, sweetheart. You make my heart fluttered. I'm so happy knowing that you were jealous toward my cousin. I called her sweetheart because she's only 10. She was asking for help on her assignment. Cousin? The fudge. Did I hear it right? It was his cousin, the one he called sweetheart. You're so stupid, Misha. Di ka muna kasi nagtatanong. Nanghihingi lang pala ng tulong. This is embarrassing. I can't look directly into his eyes. Still sulking, my sweetheart? Come on. You're my only sweetheart. Paano yung pinsan mo? You should go. He hugged me from my back. That made me stiffen. Pakiramdam ko tumaas lahat ng dugo ko sa katawan.
I can really calm every time we have skin touch. Nakakapaso. I already told her. At saka may tutulong pa namang iba sa kanya ron. You don't need to worry. So are we okay now? Hindi ka na ba nagsiselos? Hindi naman ako nagsiselos eh. Sige, deny pa Misha. Halata naman. May pa-walk out ka pang nalalaman. Okay, you're not jealous. He chuckled a bit and tightened his sock from my back. I was caught off guard when I felt his hand on my abdomen. I bit my lower lips as he made his way to my neck and sniffed my scent. This is insane. It feels fiery. The way his hand stroked my abdomen, up to my breast. Tyler. Yes, sweetheart. My feet leaped on the ground for a second as I felt his tongue on my sensitive part of the neck. He sucked it, and I know it will leave smart. I was so addicted to you, sweetheart. I don't know if I still can get over you. Then don't just stay addicted. My voice sounds so flirt. He chuckled between his kisses on my nape, and it tickles. Then I will. I already lost my temper. I can't control myself every time you were near me. What did you do to me, sweetheart? I am new to this. I am also new to this. I don't have any idea about relationships since it was my first. I just only got an idea about relationship by reading books, experiences of the others, and observations. And I can still believe that I'm already starting to fire between me and Tyler. I love to see you jealous, pero ayaw ko nakikita nasasaktan ka. You have nothing to feel jealous. Or should I say no one? I only have you and our son. Napangiti ako sa sinabi nito. He really knows how to make me feel comfortable. He made me sit on the edge of the bed, and he kneeled in front of me. Hinawi nito ang buhok ko na sumasagi sa mukha ko. Nilagay na lang ang ilang takas na buhok ko sa likod ng aking tenga. You're so beautiful, sweetheart. Wala nang papantay sa'yo. Nag-iisa ka lang. Did I already told you that he looks so hot when speaking Tagalog? Kung gano'n madalas na ako magtatagalog. Hinuli nito ang kamay ko at dinala sa kanyang labi. Dinampian nito ng halikan likod ng palad ko. Why do you need to be sweet like this? Mas lalo ako nahuhulog at natatakot. What are you thinking? Wala. You're lying. Come on. It's just me. I remain silent. I don't want to tell him. Ayoko, wala akong lakas ng loob. Nang akmang magsasalita ito, mabilis kong ipinulupot ang kamay ko sa leeg nito and kiss him passionately. He fastly responded to my kisses. Nalulunod ako sa bawat galaw ng labi nito. I let a guttural moan as he entered his tongue on my mouth and devoured it. Hindi ako makasabay sa halik nito nung una, pero habang tumatagal, nasasabayan ko na rin siya. He was a good kisser. I can feel your doubts, Misha. And you don't need to be scared. Do you trust me? Napalunok ako sa sinabi nito. Kahit ako, hindi ko alam. Naguguluhan ako. Pero nangingibabaw nararamdaman ko para sa kanya kaysa sa nararamdaman kong pangamba. Yeah, I trust you. He smiled as I said that. He claimed my lips and dried over my mouth. Moans came from my mouth again. Naghiwalay lamang ang aming labi nang kinailangan namin ng hangin. But he didn't stop kissing me. He's now starting to kiss my collarbone. Napakapit ako sa bedsheet dahil sa kakaibang init na nararamdaman ko. I can't stop now, sweetheart. It's okay. I want this also. Don't worry. Hindi naghiwalay ang aming tingin. Habang dahan-dahan itong itinataas ang aking damit. Everything's turned to be slow motion. The way he undressed my top shirt and threw it just somewhere away. The movement of his lips onto my abdomen. Lay down, sweetheart. And with that, I let myself fall onto the soft bed. I moaned as I felt his hand cupping my wetness. God, I'm doing this stuff again. With him. For the second time around. Napangiti ako habang pinagmamasdan ito sa tabi ko. He was hugging me tightly. Tila ayaw akong pakawalan. Pinasadahan ko ng daliri ko madulas nitong buhok. He was snoring dahil na rin siguro sa sobrang pagod. Sa katunayan, mas nauna pa ito makatulog sa akin.
Kung tutuusin, mas napagod ako sa ginawa namin. He was insatiable. Nananakit ang buo kong katawan, especially my waist, dahil halos bumaon ang kuko nito roon. I can say no to him when it comes to bed, kasi nagugustuhan ko rin naman. I touch every part of his face. He wasn't perfect. He also have flaws, like others. Well, nothing is perfect in this world. Nahinto ko sa pagdampi ng kamay ko sa matangos nitong ilong dahil sa gulat. Kasi he just opened his eyes at mas lalong hinapit ako upang mas mapalapit ako. Humigpit rin ang yakap nito sa akin. Bakit gising ka pa? Are you not tired? Wala, naalimpungatan lang ako. You can go back to sleep. Alam ko naman pagod ka. Napaiwas ako ng tingin dahil sa mapanuri nitong tingin sa akin. Hindi ko talaga matagalan na tumitig sa mga mata nito. Tila hinihigop nito ang kaluluwa ko. Nawawala ako sa sarili ko, lalo na sa tuwing nakikita ko ang kasiyahan sa mga mata nito. You can tell me if you want another. Ouch! Oh, that's hurt, sweetheart, ha? Kinurot ko na kabalandra nitong utong. Dahil sa gigil ko, pakiramdam ko nga can't stand anymore. I feel sore down there. I'm still adjusting to his hugeness. Hindi yun basta-basta, ha? And take note, we didn't just make it once, or twice, and thrice. It's more than that. Sino ba naman ang hindi mapapagod, di ba? I can sleep if you will not going to cuddle me. Come on, sleep with me. Tyler, hindi pwede. Nasa bahay tayo. Ano mang oras darating si Noah? O si Mama? At saka mga kuya ko. Baka maabutan nila tayo sa ganitong sitwasyon. I try to get up from the bed. Nanlalakit na kasi ako. But he pulled me back and hugged me tightly. Mas mahigpit pa nga ngayon. Hindi sila darating. Mamaya pa. You know our son. He was smart. I already text him that he should enjoy shopping with his lola. And your boat, kuya, busy sila. Wala kang dapat ipag-alala. I let a heavy sigh. Ano pa bang laban ko? Kaya pala nung isang araw, nakita kong may cellphone na nilalaro si Noah and he just hide it to me because I know I will confiscate it. Matigas rin ang ulo ng isang to. He keeps spoiling Noah with material things. I don't want Noah to be a materialized person. Ayokong kamulatan niya ang buhay na you can get what you want in just a snap because of the money. Hindi kasi lahat ng bagay na bibili ng pera. Karamihan kasi ngayon sa buhay ng tao. Halos pera na nagpapatakbo sa buhay nila. I want my son to grow independently. I want him to get the things he wanted in ethical way. Yung pinaghihirapan niya, kasi sa paraang yun, you'll know how worth it is. Yung mga bagay na pinagdadaanan mo, bago mo yun makuha, nakakadagdag yun sa halaga nito. We should always remember how to value things, kahit ano pa man din ang halaga nito. Don't spoil Noah like that, Tyler. Baka masanay siya. Yes, madam. Hindi na mauulit. Sasabihan ko na lang ang anak natin. Anak natin? Ang sarap pakinggan sa tenga. Masaya ako dahil natanggap niya si Noah. Nang ganun kadali. Siguro dahil sa pagkakatulad dito sa anak niya. Tyler! Hinampas kong kamay nito na bahagya nitong pisilin ng dibdib ko. He just chuckled at inulit iyon sa kabila. Pampatulog lang, sweetheart. Ang lambot kasi. Nag-init ang mukha ko dahil sa sinabi nito. Hindi na rin ako nagreklamo. Sa pagpisil-pisil nito sa dibdib ko, nakatulugan ko na lamang ang ginagawa nito. Misha! Napabalikwas ako ng bangon nang marinig ang pamilyar na boses na yun. Nanlaki ang mata ko at lumakas ang kabog ng dibdib ko. Paanong nakauwi na si Kuya Roofer? Akala ko ba Lunes pa? Misha, buksan mo tong pinto! Ilabas mong hinayupak na lalaking yan! Shit talaga. Mabilis ako nagsuot ng damit. Bumalik sa kama upang gisingin si Tyler. Paniguradong malilintikan ako kay Kuya Roofer kapag nakita niya rito si Tyler. Hindi pa nito alam na madalas itong matulog katabi namin ni Noah. Dahil ang alam lamang nito may namamagitan sa amin pag nandyan siya. Hindi niya ako hinayaang mag-isa kasama si Tyler. Kung hindi namin ito kasama, si Noah ang kasama namin. Hoy Tyler, bumangon ka na dyan. Nandiyan si Kuya Roofer. Sweetheart. Napakagat ako sa labi ko. Nang hapitin ako nito kung kaya't napahiga ako muli sa kama at ang mga kamay nito pumulupot na naman sa bewang ko. Ano ba Tyler? Ayaw mo naman siguro mabaog? Minsan kasi nahulog kami ni Kuya Roofer sa kusina. We're making out. Muntik nang mapisa ni Kuya Roofer
ang ano niya dahil sa galit. Ayoko nga. Okay. I will get up already. Damn it. Bakit hindi nagsasabi ang kuya mong KJ? Napatawa ko dahil sa mabilis nitong sinuot na boxer. Kinuha nito ang t-shirt na nakalat sa sahig. Doon ka tumahan sa bintana. Misha! Iniinis mo talaga ako, ha? Napapikit ako at iginaya ko si Tyler sa bintana. Nag-aalala ko dahil asa second floor kami. Don't worry, sweetheart. I can do it. He grabbed my neck and kissed me passionately. Kahit kailan talaga? Sige na at baka... at bahalak mo pang tumakas, ha? Sinasabi ko sa'yo, babalian kita ng butot, puputulan ko ng kaligayahan. Wala ka talagang patawad, ha? Dito pa sa bahay namin. Kuya Roofer, huminahon ka. Pilit ko itong hinihila, pero hindi ko ito mapigil. Napangiwi ako nang mahampas nito ang kamay ni Tyler. Mabuti na lamang, maganda ang pagkakababa nito at nakabitaw ka agad. Walang hiya ka talagang lalaki ka. Napakagat ako sa labi ko. Nakita ko si Tyler na nagsusuot pa ng damit bago binalingan ng tingin ng kuya at nginisian. Humanda ka sa aking Eliasar ka. Sinasabi ko sa'yo, hindi ka na makakatapak pa sa pamamahay namin. It's okay. Ako na lang ang magbabahay sa kapatid mo. Bye, sweetheart. Hindi ko maiwasang mapangiti. He even gave me a flying kiss. Napahagikik ako. Naputo lamang iyon ang pitikin ako ni Kuya Roofer sa noo. Kahit kailan talaga napaka-KJ. Aray naman, kuya. At talagang kinikilig ka pa, ha? Kung kailan ka nagkaanak tsaka ka pa parang dalagang nililigawan kung umasta. Palibhasa kasi kuya, bitter ka at hindi ka sinagot ng nililigawan mo. Kumalma ka nga lang. Marami pang ibang babae dyan. Iniligpit ko nakakalat na unan sa baba. Ibinalik sa pwesto. Naiwan ni Tyler ang cellphone nito sa ilalim ng unan. Aba, saan ka pa natuto ng mga ganyan linyahan, ha? Kay Eliasar ba? Hindi lang yun. At talaga nagpapaso... Mabilis kong tinalikuran si Kuya Roofer. Dahil paniguradong hindi na naman titigil ang bunganga nito sa kangangawa. Hoy, Misha! Kinakausap pa kita! Mama! Napangiti ako nang salubungin ako ni Noah ng yakap. Pawisan nito at mukha nag-basketball. Sino naman kayang kasama nito? Sino kasama mong nag-basketball? Si Tito Kevin po. Mama, inutusan raw siya ni Papa eh. Napakunot-no ako dahil sa sinabi nito. Kaya pala sigurado ito na hindi uuwi si Kuya Kevin ng bahay dahil sinusulan. Paniguradong may kapalit na naman yun. At huwag naman sanang dumaldal ang anak niya. At ano namang kapalit mahal kong pamangkin? Ito na nga bang sinasabi ko? Kotse raw po, yung bagong model. Ang ganda nga po nun eh. Ginamit na po ni Tito Kevin. May date raw po siya. Natampal ko ang noo ko dahil sa sinabi ni Noah. Minsan talaga, yung kadaldalan nito wala sa lugar. Tahimik lamang kaming lahat na nasa hapag. Pigilang hininga ko habang nasa akin ang paningin ni Kuya Roofer. Masama ang tingin nito sa akin at kay Tyler na nasa tabi ko lang. Basta pagkagising ko, andito na siya. At ito rin na naghahanda ng umagahan. Ano? Tutunganga ka na lang ba dyan, Eliasar? Aba, ikaw mag-lead ng dasal. Nahampas na naman ni Mama ang braso ni Kuya Roofer. Dahil sa inasta nito, huwag kang sumigaw sa harap ng hapag. Nang matapos magdasal si Tyler, nagsimula na kaming kumain. Pinagsandok rin ito si Noah. Salamat, Papa! Pakitang tao. Napairap na lang ako sa kawalan dahil sa pagpaparinig ni Kuya Roofer. Naku, kung wala lang kami sa hapag, nabatukan ko na to. Suho lang din naman to eh. Pero sa totoo lang, magkasundo naman talaga sila ni Tyler. They always had a car race with Kuya Kevin. It's just that he was worried about us. Me and Noah. Kaya kahit papano naiintindihan ko siya. He just want to make sure that we are on good hands.